mas lalong umuusok si Fiona. Bakit naman Fiona, Mima? Paano ba naman kasi 11 days lang yung 125 million, nakakaloka naman. Dati guys, bilib na bilib talaga ako dito kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, mukhang ikis na. Huwag na po. Tama na. Okay, anyway, nafe-feel ko din na mukhang mag-aaway talaga sila malala ni House Speaker Martin Romualdez. Ito na yung balita. Romualdez, Vice President Duterte says she can live without confidential funds. Sinabi kasi ni Inday dati na, kaya ko naman mabuhay kahit walang confidential funds. Tapos ngayon, nung tinanggalan siya ng confidential funds, nag-init, nagliyab, umusok ang ating Fiona. Sinabi ba naman na lahat ng kumontra sa confidential funds, 'di ba, ay kalaban daw ng bayan. Ay, ano ba naman yung mindset mo? Anyway, meron ding sinabing statement dyan si Raul Manuel. Nafe-feel ko nga na mas may sense pa yung binitawang salita ngayon ni Raul Manuel. And sabi ko, kaloka naman to. Yan na nga lang yung, 'di ba? Tatanungin ka na nga lang, sasagutin mo na nga lang ng diretsahan kung para saan. Bakit ibang tao pa yung sasagot? So hindi mo deserve ng confidential funds, 'di ba? Hindi ka karapat dapat. Tinatanong ka lang kung saan mo ginagamit, hindi mo naman masagot ng tapat, hindi mo masagot ng tama. Kahit man lang hindi masyadong detalyado, pero at least meron kang maisagot, okay na sana yun eh. Kaso nga lang, wala ka na nga maisagot, puro ka pa, nge. Tama ba yun? Kaloka. Wala ka man lang mapakitang result sa confidential funds mo. Anyway, sabi dito, Vice President Sara Duterte herself had said that she would follow Congress discretion as the fate of her confidential funds and the proposed 5.768 trillion national budget for 2024. So guys, pinag-usapan kasi na pagdesisyon na ng Kongreso kasi guys, sa totoo lang naman, madaming ahensya ang nangangailangan ng confidential funds or budget. For example, yung Philippine Coast Guard, para mai-upgrade na natin, di ba? Philippine Coast Guard, National Defense, National Security, di ba? National Security Council, di ba? Pinag-usapan na pagdesisyon na ng Senado, ng Kongreso. And then ito namang si Inday, okay, sabi niya, sige, kayo bahala, hindi daw siya kokontra, ganyan. Tapos, nung tinanggalan na siya, pumutok ang butse. Sinabi man naman, yung kumukontra ng confidential funds ay kalaban ng taong bayan. Eh, tinanong ka na eh, 'di ba? Oo ka nang oo. Mahilig ka kasi yung sa yung double-double word. Yung hindi ka marunong magprangka. Puro ka lang parinig sa social media, parinig sa mga press con mo. Hindi ka marunong magprangka. 'Di ba? Ganyan yung ugali ni BP Inday eh. Mahilig mang-away ba? Napakaisip bata. 'Di ba? Anyway, House Speaker Martin Romualdez gave this reminder to the public on Thursday night, October 5, as he personally addressed for the first time the planned realignment of 650 million confidential funds of the Office of the Vice President or OVP and the Department of Education. So both officers are under Vice President Duterte who is currently Education Secretary. And sabi pa dito, I think people are reading too much into it. I think it is very, very straightforward and simple. Sabi ni Romualdez said sa reporter when asked about during a press conference at the Manila Golf at the Country Club, Makati City. So inalala ulit ni Martin Romualdez, di ba sabi niya, borrowing the words of Vice President Sara Duterte, that even she says that she could live without it. Diba? Sinabi ni Inday, 'di ba? Pinaalala niya lang sa public na hindi naman daw kailangan niya ni Inday, 'di ba? I can live without it. Pero nung tinanggalan, pumuputak yung butse. 'Di ba? And she would leave it
to the sound discretion of the Congress for its proper disposition under circumstances, we felt that it would be best realigned to the agencies to the department and into areas where you just mentioned that would be priority. So, ito yung sabi ni Inday para hindi na tayo masyadong mahaba. Sabi niya, anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of our citizenry. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot nyo at tandaan nyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. VP, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Eto, basahin lang natin yung isang comment ng isang netizen. Sabi dito, hindi po kami kumukontra sa confidential funds at hindi rin po kami kontra sa kapayapaan. Dahil yan nga po ang gusto namin, ang kapayapaan. Doon po kami kumukontra sa tulad nyo po na gumagamit ng confidential funds na hindi naman ninyo mandato ang gumamit nito. At ang bilis pa niyong ubusin ng pondo sa loob lamang ho ng 11 days. Tapos ayaw pa ninyong malaman ng taong bayan kung saan nyo ba talaga inubos ang pondo. Por Diyos, por Santo po, kayo po ba ay may konsensya? Ang perang inubos po ninyo ay pera ng taong bayan. At hindi po yan sa inyo. Sa totoo lang po, ang tunay na kalaban ng taong bayan ay yung mga nagwawaldas ng pera ng bayan. At baka kayo po yun. Ako din naman guys, segunda mano ko sa nag-comment. Hindi rin naman ako kontra sa kapayapaan na sinasabi niya, peace and order. Kasi guys, ang layo, DepEd, tapos napunta sa kapayapaan, dito ganyan. Nalalayuan na ako na much better sana build more facilities for the for the schools, books, and etc. Okay naman sana laanan ng pondo yung peace, 'di ba, para iwas recruitment, ganito ganyan. Pero the way na ang laki na ng pondo, parang katakataka. And ngayon nag-comment si Raul Manuel, and this is the first time na umagree ako sa kanya. First time guys. Sabi dito ni Raul, di totoong public servant ang mga officials kapag tinuturing nilang kalaban ang kababayang nagtatanong kung paano ginamit ang pera ng bayan. To. Tinatanong ka lang naman, simple, napakasimple ng ng question mo, ng question sa'yo, 'di ba? Tinatanong ka kung saan mo ginamit, tinatanong ka kung ano yung pinaglaanan mo, 'di ba? Tinatanong ka lang naman kahit hindi naman dapat detailed yung sagot mo. Kasi 'di ba confidential 'yan. Okay lang naman kahit hindi detalyado. Pero 'di ba, the way na umabot ng 2.6 billion yung confidential funds mo tapos wala ka man lang pinakitang result sa confidential funds mo, parang ang baboy. Tapos yung sumagot, iba. Kaloka, VP Inday. Nangingi ka ng confidential funds, tapos yung sarili mo, hindi mo kayang i-defend kung saan mo ginamit. 'Di ba? At saka guys, madaming ahensyang mas nangangailangan, 'di ba, ng initial funds. Mas may mga karapat dapat kaysa sa'yo. Yung PCG, kagaya na sinabi ko, yung Philippine Coast Guard, AFP, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, 'di ba? Defense National, 'di ba? Ang dami. Tapos ikaw within 11 days, bonak, kaloka, desisyon ka. So kayo guys, ano yung masasabi nyo? Ito yung yung balita, panood ko sa inyo. Muling kinapensahan ni Vice President Sara Duterte ang paghingi niya ng confidential funds
Giit ng bise kung sino man ang kumukontra sa Confi funds ay kalaban ng bayan. Nasa front ng balita nga si Justin Punsala. Kalaban ng bayan. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga kumukwestiyon ngayon sa higit kalahating bilyong pisong confidential at intelligence funds na hinihingi niya sa ilalim ng 2024 proposed budget. Sa kabuuan, aabot sa 650 million pesos ang CIF na hinihingi ng OVP at DepEd. Pareho silang civilian agency o walang kinalaman sa national security. Pero giit ni VP Sara, gagamitin ang pondo sa seguridad ng publiko lalo na ng mga kabataan. Kaya hindi raw ito dapat questionin ng kahit na sino. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Kaloka, no? Bukod sa CIF sa susunod na taon, nahaharap din sa kontrobersiya ang Vice Presidente matapos gastusin sa loob lang ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero giit ni VP Sara, hindi ba't mas kaduda-duda raw ang intensyon ng mga kumukwestiyon sa pondo lalo kung ginagastos ito para sa seguridad ng publiko. Anyone who has Pero ang problema dito, hindi ka naman naglabas ng detalyado. Or kahit hindi naman detailed, at least naglabas ka man lang kung saan mo ginamit. Di ba? Hindi ka naglabas eh. Yan lang po mo sinasabi para sa seguridad, ganito, ganyan. Yan lang ba yung maririnig namin coming from you? Tapos minsan, ang sumasagot pa dyan, ibang ahensya na hindi naman sa kanila yung OVP. Wala ka bang sariling utak? Grabe ka, ha? or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Dagdag pa ng Vice Presidente, miyembro ng Anti-Terrorism Council ang DepEd at bahagi rin siya ng NTF-ELCAC. Kaya hindi raw dapat nakapagtataka na aktibo ang ahensya sa usapin ng seguridad. Sa kabila nito, una nang nagkasundo ang mga mambabata sa Kamara na i-realign na lang ang confidential funds ng OVP at DepEd sa totoong mga ahensya na may kinalaman sa national security. Tatalakayan din ito sa budget deliberation sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline. Diyan siya nagalit. Kasi nga, tinanggalan siya ng confidential funds. Kasi nga, ewan ko, syempre, may malaking, feel ko lang guys, hindi naman sa nagbibintang. Kung hindi niya masagot yung mga ganyang question, feel ko yung pera napunta na yan sa ibang bulsa. Totoo guys. Just to be honest, hindi ako magpaka-plastic. Sinuportahan ko si BP Inday, pero na-bad siya talaga. This time, bad siya talaga siya sa akin. I really don't know kung bakit ganito yung mindset niya. 'Di ba? Yung masasabi mo, pag tinanong mo, ayaw sumagot, tapos puro ngengengi, tapos iba yung sasagot. Like, isip bata. Mapagpatul. 'Di ba? Sinabi niya na, kayo nang bahala kung saan nyo gagamitin. Tapos, nung tinanggalan na, ang daming sinasabi. Kontra ng bayan, ganito, ganyan. Tama ba yan yung asta mo, VP Inday? 'Di ba? Kung ganyan lang din naman yung magiging presidente natin sa sunod na eleksyon, wag na. Wag na. Wala eh. Nabudol talaga tayo. Ay, mas deserving pa ata si Vicente Soto eh. Sayang. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimalisyon yung tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.